Hinamak na manugang. Kabanata 173. Basura. Sa sandaling lumabas sa kanyang bibig ang salitang basura, isang lalaki ang lumitaw sa likod ni Dulong at sinampal siya ng malakas. How dare you call Mr. Dixon trash? Bulag ka yata. Nahihilo si Mr. Kai sa pambubugbog. Tinakpan niya ang kanyang mukha at galit na sinabi, Zhang Biao, anong ibig mong sabihin? Ikaw pa rin ang kapatid ko. How dare you messed up my place and ask Uncle Lung to come to my house? Ang nakita sa kanya ay si Zhang Biao. Sinakop niya ang kanlurang bahagi ng Jinling City, na katulad ng kapangyarihan ni Mr. Kai. Malamig na bulong ni Zhang Biao, sinong tanga ang iyong kapatid? Hindi ko siya kilala. Someone like you. Pagkasabi niyan, sinipa niya ulit si Mr. Kai, napaupo siya sa lupa. Tigilan mo na ang pananakit, mahinang sabi ni Dulong, you hit him and scalded him too much. You made Mr. Dixon lose face. Let Mr. Dixon remove one of his left eye as a small punishment and let Mr. Dixon hit him again. Hukayin ang mata. Nayanig ang puso ni Mr. Kai, pinilit niyang ngumiti ng mahinahon. Uncle Lung, I wonder what I have done to offend you. As for that cripple, no, that's not right. Alex Dixon, he knows you guys. Bakit mo siya tinutulungan sa mga bagay niya? Ang sunod-sunod na pangyayaring ito ay nagdulot sa kanya ng walang katulad na pagkagulat. Hindi kaya may background ang basurang ito. Malamig na haramf ni Dulong. Walang oras si Mr. Dixon na kilalanin kami. Ang swerte namin na makapagtrabaho kay Mr. Dixon. Pagkasabi niyan ay sinaway niya, do it yourself. Dig out your eyes and apologize to Mr. Dixon. Sumikip ang puso ni Mr. Kai, at patuloy na tumibok ng malakas ang puso niya. Ngayon, ilan sa kanyang mga negosyo ay nawasak, at ang Entertainment City ay nasunog. Lahat ng kanyang mga ari-arian ay nawasak, at ang ilang underground na malalaking shot mula sa Jinling City ay dumating na rin sa kanyang pintuan. Pinaramdam lang nito sa kanya na wala na siyang matatakbuhan. Sa mga sandaling ito, may ilang sasakyan ang mabilis na yumandar. Salaitan sila sa pagbaba ng mga sasakyan, kasama sina Wang Zhenggang, Wang Lizu, Li Tailei at Qin Gang. Ang ilang mga taong iyon ay ang malalaking kapatid ng mga puwersa sa ilalim ng lupa, ngunit ang mga taong ito na bumaba sa mga sasakyan ay pawang mga big shot sa kalsada. Lumakad si Wang Zhenggang sa harap ni Alex Dixon at magalang na humingi ng tawad. Master Dixon, nagka-traffic sa kalsada kanina. Patawarin mo kami sa pagiging late. Oo, sa tamang panahon. Mahinang tumango si Alex Dixon at winagaway ang kamay. Tumayo ka muna. Tatapusin ko muna ang mga usapan dito. Natakot si Mr. Kai sa kanyang nakita, at kumaibot ang kaliwang talukap. Ngayon, ang mga puwersa sa ilalim ng lupa at ang malalaking shot ng White Road ay nagsama-sama. Ito ay isang bagay na hindi kailanman nangyari sa loob ng isang taon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nag-iisip sa mga pangyayari. Mariin niyang tinitigan si Alex Dixon. Alex Dixon, sabi niya. Hindi ko inaasahan na ganoon kakalakas, para matipon talaga ang lahat ng mga taong ito. Ibilang mo ako sa paggawa ng isang pagkakamali sa paghuhusga. Huwag mong isipin na wala akong sinumang babalikan. Bumangon ako, ang pagsasabi lang ng pangalan ko ay sapat na para matakot ka ng mamatay. Sabihin ko sa iyo, huwag mo akong masyadong itulak, baka lalabas ang mga tao sa likod ko. Mamamatay kayong lahat. I'll ask you last time. You're giving way. Or not. Bahagyang itinaas ni Alex Dixon ang kanyang kamay, at isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Nahawakan na niya ang Thunder Order sa kanyang kamay. Umisi, dumura, at nagmura si Liu Kai, hindi ako naniniwala na maaari mo pa akong guluhin sa teritoryo ko. Kung mayroon kang lakas ng loob, subukan ito. Bahagyang tumango si Alex Dixon at tumangala sa langit. Isang malakas na hangin ang biglang umihip na naging dahilan ng pagkislot ng mga sulok ng kanyang damit. Kulog, halika. Ang mga maitim na ulap ay nagtipon sa kalangitan sa isang iglap, at ang kidlat ay lumangoy sa mga ulap. Parang kailangang makinig ang buong mundo sa mga utos ni Alex Dixon. Ngayon, si Alex Dixon ay magsisimula ng massacre. Ang mga tao ay nagtaas ng kanilang ulo at nagsisiwalat ng mga panik na ekspresyon.
Nasaksihan na ni Litaylay ang kapangyarihan ng Heaven Thunder noon. Pero ngayon, gulat na gulat pa rin siya na namutla ang mukha niya. Kung hindi lang dahil sa mukha niya ay agad siyang gumapang sa ilalim ng sasakyan. Bakit may kulog? Napaangat ng ulo si Mr. Kai sa gulat. Masama ang kutob niya dito. Tumingin siya kay Alex Dixon. Bigla siyang natigilan. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nakita niyang kumikislap din ng kidlat ang itim na token sa kamay ni Alex Dixon. Casual niya itong pinaglaruan. Nakapulapot din si kidlat sa kamay niya. Parang walang nangyari. Ay, tao pa rin ba ito? Si Mr. Kai ay natigilan, at ang kanyang puso ay pumipintig ng loko. Nagulat din si Strongman in Black na nasa likod niya. Biglang nasira ang isip ng isa sa kanila at tumalikod para tumakbo. Malamig nang umuso si Alex Dixon at itinaas ang daliri. Isang kidlat sa langit ang parating mula sa itaas, na tumama sa lalaking iyon. Ito ay walang katulad na tumpak. Sa lupa, isang umuusok na hugis tao na uling ang natitira. Ito ay namatay ng tahimik. Huminga sa takot ang grupo ng Strongman in Black. Hindi na sila naglakas loob na tumakbo. Labis silang natakot. Flop. Ang ilan sa kanila ay natakot kaya nanlambot ang kanilang mga binti at nahulog sila sa lupa. Si Dulong, Jiang Kai, at ang iba pang underground big shot ay nagulat din hanggang sa puntong namutla ang kanilang mukha. Kinabahan sila at takot, at natuwa silang lahat na hindi nila ginawang kaaway si Alex Dixon. Kung hindi, sino ang makakapidyo sa ganoong eksena? Natigilan si Mr. Kai. Napatitig siya sa uling sa lupa at nahihilo. Ngayon lang niya naintindihan kung bakit lahat ng big shot na ito ay magalang kay Alex Dixon. Hindi siya tao. Ito ay isang makalangit na Diyos na higit sa lahat ng mortal. May huling salita ka ba? Naglaro ng kidlat si Alex Dixon at malamig na sabi. Napatingala si Mr. Kai sa takot. Bigla niyang inangat ang ulo niya. Napaluhod siya at umiyak. Dixon, Mr. Dixon, bulag ako. Please spare my life. Ilalabas ng hamak na ito si Gao Junwei at puputulan ang katawan para ipaghiganti si Mr. Dixon. Huli na. Walang ekspresyon si Alex Dixon. Ang kanyang bottom line ay si Jane Lewis. Sino mang manakit kay Jane Lewis, kailangan nilang mamatay. Napabuntong hininga si Mr. Kai sa takot. Huli na para magsisi. Kung maibabalik ang oras, agad niyang papatayin si Gao Junwei nang walang pag-aalinlangan. Hahawakan niya ang ulo ng bastard na ito at luluhod sa harap ni Alex Dixon para humingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan. Isang pool ng maputik na dilaw na tubig ang umagos mula sa katawan ni Mr. Kai. Sumimangot si Litaylay, at malamig na sinabi, Nako, natakot ako kaya naiihi ko ang pantalon ko. Sa kaunting kakayahan lang nito, naglakas loob pa rin siyang sabihin na may tao sa likod niya. Si Mr. Kai, na nagpapamalas lang ng kapangyarihan, sa sobrang takot ay nahihipa siya sa kanyang pantalon sa harap ng grupo ng mga nasasakupan. Buong lakas na nilunok ni Mr. Kai ang kanyang lalamunan. Kumalat ang takot sa buong katawan niya, at hindi niya nakontrol ang pantog. Tumingin siya kay Alex Dixon na walang pag-asa. Bigla siyang nagngangalit at sumigaw, Alex Dixon, kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi ka pakakawala ng mga tao sa likod ko. Hehe. Malamig nang umuso si Alex Dixon, fine. Sabihin mo na pumunta siya ngayon. Tadtarin ko siya ng sabay. Mr. Kai nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Alam niyang hindi niya ito papakawalan. Bigla siyang tumingin sa likod ni Alex Dixon at sumigaw, Gao Junwei, bakit ka lumabas? Agad na napalingon ang grupo ng mga tao. Si Alex Dixon lang ang nanatiling hindi kumikibo. Sinamantala ang sandaling ito, biglang tumalon si Mr. Kai at tumakbo sa itim na Mercedes-Benz sa tabi niya sa pinakamabilis na bilis. Sumiksik siya sa sasakyan at nilock ang pinto sa kaagad na pinaandar ang makina. Tumingon ang grupo ng mga tao at napagtanto nilang walang tao sa likod ni Alex Dixon. Sila ay nahulog sa bitag ni Mr. Kai. Tumingon si Litaylay at galit na sinabi, ang asong ito. Ginamit niya talaga ang panloloko ng pag-akit sa tigre palayo sa bundok at nakatakas. Habulin mo siya. Agad namang nagutos si Dulong. 12 ng mga motorsiklo ang agad na pinaandar, at hahabulin na sana nila.
Buong lakas na tinapakan ni Mr. Kai ang accelerator, at mabilis na pinaandar ang Mercedes-Benz sa kalsada. Inikat niya ang kanyang ulo at nag-bad finger sign na may mabangis na ekspresyon. Alex Dixon, hindi mo naman akalain na tatakas ako diba? Sa susunod na pagkikita natin, babalatan kita ng sarili kong mga kamay, ikaw. Sa sandaling ito, isang malaking kidlat ang biglang bumagsak mula sa langit at tumama sa tangke ng gasolina ng Mercedes-Benz. Boom! Isang bola ng apoy ang biglang bumangon, at ang kotse ay nagpakawala ng isang malungkot na hiyawan. Sunod-sunod na tinamaan ng kidlat ang Mercedes-Benz. Ang lahat ng kidlat ay tumama sa Mercedes-Benz, na nagpailaw sa nakapalibot na puting kidlat, at nag-intertwining sa isa't isa. Si Dulong at ang iba pa, na nakatayo malapit sa Mercedes-Benz, ay agad na nakaramdam ng matinding sakit sa kanilang mga mukha. Nagninangas ang hangin, at sa sobrang takot nila ay mabilis silang umatras. Boom! Boom! Mahigit 10 kidlat ang sunod-sunod na tumama. Sa sobrang takot ni Chingang at Wang Lizo ay nagtago sila sa karaoke. Namutla ang kanilang mga mukha. Nang huminto ang kulog, ang Mercedes-Benz ay naabo na hindi na makilala. Ang usok ay tumataas, tulad ng isang piraso ng sunog na metal. Maging ang hugis ng sasakyan ay hindi makilala. Samantalang si Mr. Kai sa loob, inihaw siyang buhay. Tinamaan din siya ng kidlat at naging uling. Kahit na ang kanyang mga buto ay hindi naiwan. Kabanata 174. Bumuhos ang malakas na ulan at ginawang sopas na manok ang lahat. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagkawasak ng puso ng 12-dosenang lalaking nakasuot ng itim. Lahat sila ay lumuhad sa lupa at buong lakas na yumuko kay Alex Dixon. Si Dulong at ang iba ay natakot din sa kanilang nakita. Nagmamadali silang napabuntong hininga at walang lakas ng loob na magsalita. Bahagyang tumango si Alex Dixon. Tumangala siya at nakita niya si Lee Tailey at ang iba pa ay basang-basa na. Tumangala siya sa langit at sumigaw sa malamig na boses. Itigil ang ulan. Pagkasabi niya noon ay himalang tumigil ang ulan. Mabilis na kumalat ang madilim na ulap, na nagpapakita ng maliwanag na kabilugan ng buwan. Ang daming tumangala sa langit, tulala. Tinitigan ni Dulong ang buwan, sa sobrang pagkagulat ay hindi man lang siya makapagsalita. Siya ay naging malupit sa Jinling City sa loob ng higit sa 1 taon, at nakita ang lahat ng uri ng mga bagay. Ngayon, ang tanawin ng kulog at ulan ay lubos na nagpa-refresh sa kanyang pananaw sa mundo. Hindi pa banggitin si Jinling, kahit sa buong Huaxia continent, kaya niyang pamunuan ang libu-libong tropa. Siya ay sadyang hindi isang dalubhasa na maaari niyang kontaken. Si Dulong ay bumalik sa kanyang katinoan, itinapon ang kanyang saklay, at nanginginig habang siya ay lumuhad sa harap ni Alex Dixon. Master Dixon, simula ngayon, ikaw na ang hari ng underground ng Jinling. Makikinig ako sa mga utos mo. Basta magsalita ka, gagawin ko ang lahat. Sa kanyang pangunguna, si Jiang Biao, Nan Chanho, at ang iba pang nasa tabi niya ay tila nagising din sa isang panaginip. Lumuhad silang lahat sa lupa. Handa akong makinig sa mga utos ni Master Dixon. Tumayo kayo. Titingnan ng iilan sa inyo ang pamamahagi ng mga ari-arian ni Liu Kai. Mahina si Nan Chanho, bigyan mo lang siya ng ilang lugar sa East Street. Sumunod ka muna sa akin. Mahinang sabi ni Alex Dixon, hindi pinapansin ng mga taong ito, sa kanyang mga mata. Dahil ang mga taong ito ay may suporta kay Wang Zhengang, Qin Gang, Lee Tailey, at iba pa. Matagal na silang nagsumite sa kanya. Gayunpaman, kapag nasa kamay ang mga puwersang ito sa ilalim ng lupa, magiging mas maginhawa para sa kanyang hinaharap. Hindi na niya kailangang umasa kay Wang Zhengang at sa iba pa para gumawa ng mga bagay. Salamat, Mr. Dixon. Agad na natuwa si Nan Tianhu, at ang kanyang puso ay sumabog sa tuwa. Siya ay pinigilan ni Mr. Kai sa lahat ng oras na ito at hindi makabangon. Ngayong bumagsak na si Mr. Kai, makakakuha pa rin siya ng bahagi ng ari-arian. Ito ay isang magandang bagay na nahulog mula sa langit. Kung hindi lang dahil sa mukha niya, lumuhad siya at yumuko kay Alex Dixon. Inutusan ni Alex Dixon si Lee Tailey na harapin ang mga bagay sa labas, linisin ang eksena, at mag-isang pumasok sa KTV.
Natakot din ang iba na makita ang masamang imahe ni Mr. Dixon. Kaya, hindi sila nang ahas na sundan siya. Tuldok, tuldok, tuldok. Bang! Sinipa ni Alex Dixon ang pinto ng kwarto at napangiwi. Hawak ni Gao Junwei si Jane Lee West na may galit na galit sa mukha. Hinayla ni Gao Junwei ang buhok ni Jane Lee West at mukha siyang kawawa. Napatingin siya kay Alex Dixon at gumaan ang pakiramdam. Bagamat nakita kulubot ang kanyang damit at pati ang kanyang high heels ay natanggal, buo pa rin ang kanyang damit. Tila hindi siya nagdusa ng anumang mga hinaing. Nang marinig ang tunog, mabilis na nag-react si Gao Junwei. Hindi niya akalain na makakalusot si Alex Dixon sa depensa ni Liu Kai, lalo na namatay na si Liu Kai sa uling. Gayunpaman, napakabilis din ang kanyang reaksyon. Nang makita niyang nagmamadaling pumasok si Alex Dixon ay agad siyang naglabas ng punyal sa kanyang bulsa at inilagay sa leeg ni Jane Lee West. Taking gulat ni Alex Dixon nang makita niya ito. Pinigilan niya ang kanyang hangarin sa pagpatay at sinabing, "Bitawan mo si Jane. Iiwan kita ng isang buo na bangkay." Alex Dixon, stop pretending. Hindi ko pa alam kung anong klase ka. Umisi si Gao Junwei. Naisip niya na baka sumingit si Alex Dixon. Talagang hindi siya naglagay ng basurang tulad niya sa kanyang mga mata. Gayunpaman, si Liu Kai ay isang pilay din. To think na pwede siyang paghaluin ng ganoong tao. Ang mga hakbang sa seguridad ay hindi mahigpit. Alex, napuno ng mainit na luha ang mga mata ni Jane Lee West. Ang puso niya ay puno ng libu-libong emosyon. Hindi niya inaasahan na ang karaniwang duwag niyang asawa ay papasok sa lungga ng tigre para sa kanya. Malamig na sabi ni Alex Dixon, "Bitawan mo ang asawa ko." Natigilan sandali si Gao Junwei at saka tumawa ng malakas. "You want me to let go? Who the F do you think you are? You are just a piece of trash. Do you really think you are someone important? Let me tell you, this is Mr. Kai's territory. Don't even think about leave when you come here. Kailangan mong lumuhad sa harapan ko ngayon at dilaan mo ng malinis ang talampakan ng sapatos ko." Siya ay walang takot at labis na mayabang. Anyway, ang lugar na ito ay nasa ilalim ng proteksyon ni Mr. Kai, kaya bakit siya matatakot sa basurang ito? Hinawakan ni Gao Junwei si Jane Lee West gamit ang isang kamay at kinuha ang walkie-talkie gamit ang isa. Sumigaw siya papunta sa loob, "Tawagan mo si Mr. Kai at magdala ka pa ng ilang tao. Hayaan mong pahalagahan niya kung paano ko tinuturuan ng leksyon ang asong ito na si Alex Dixon." Mr. Kai. Umiti si Alex Dixon at sinabing, "Kung gusto mo siyang hanapin, matutulungan kita." Kakaiba ang naramdaman ni Gao Junwei. Bakit hindi man lang sumagot si Mr. Kai? At saka, bakit walang tunog mula sa walkie-talkie? Sa sandaling ito, sumugod ang isang strongman in black habang sumisigaw. Bumagsak siya sa lupa sa takot. Sabi niya sa nanginginig na boses, "Ji Young Master Gao. Mr. Kai. Mr. Kai." Naiinip na sinabi ni Gao Junwei, "Bilisan mo at umutot, ano ang kinakatakutan mo?" Patay na si Mr. Kai. Mabangis na sigaw ng strongman in black, nanginginig ang boses. "Ano?" Natigilan si Gao Junwei, hindi siya makapaniwala, paano siya namatay? Saan siya namatay? Si strongman in black ay natakot kay Alex Dixon. Nanginginig siya at sinabing, "Natama ng kidlat ang sasakyan ni Mr. Kai." Nasunog siya ng buhay sa sasakyan. Kahit katawan niya ay hindi naiwan. Nagulat si Gao Junwei. Nanlamig ang buong katawan niya. Isang matinding takot ang bumangon sa kanyang puso. How could this be? Sinong napakalupit at walang awa para patayin si Mr. Kai? Iyon ang Mr. Kai na nang ibabaw sa bahagi ng Jinling. Sino ang may napakalakas na background na maaaring pumatay kay Mr. Kai sa isang miserableng paraan? Si strongman in black ay natakot na tumingin kay Alex Dixon at sinabing may nanginginig na boses, "Ito ay, si Mr. Dixon." Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin ay hindi na niya napigilan ang sarili. Lumuhad siya sa harap ni Alex Dixon at buong lakas na yumuko. "Mr. Dixon, nagkamali ako. Ikaw ay mapagmahal, bitawan mo itong maliit na kabayo." Yumuko siya ng napakalakas. Pati ang noo niya ay nabasag. Tumalsik ang dugo sa buong tile. Nagulat si Gao Junwei, at natigilan din si Jane Lee West.
Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Alex Dixon. Paano ito naging posible? Si Alex Dixon ay palaging napakaduwag, ngunit siya talaga. Para mailigtas siya, sinunog niya ang sasakyan ng ibang tao. At nakapatay pa siya ng tao. Pagkatapos ng maikling panahon ng pagkabigla, si Gao Junwei ay bumalik sa kanyang katinoan, ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Anong kidlat? Marahil ay dahil sa takot ang strongman in black na ito. Ang kidlat ay isang natural na kababalaghan. Ito ba ay isang bagay na maaaring ipatawag ng mga tao sa kalooban? Dapat ay kotse ni Mr. Kai ang nagkaroon ng electrical leakage. Gayunpaman, si Mr. Kai ay talagang pinatay ni Alex Dixon. Dahil dito nagulat at nagalit si Gao Junwei. Sa ngayon, sarili niya lang ang maaasahan niya. Tinitigan ni Gao Junwei si Alex Dixon. Haha, you can kill Mr. Kai. I didn't expect you to have such guts. However, your wife is in my hands now. I have the final say. Tinawag niya ang isang strongman in black at nagtaas baba. Pumunta ka, kumuha ka ng bote ng alak at bugbugin mo siya. Saka tusukin mo ang kaliwang mata niya na bulag. Alex Dixon, huwag kang tutol. Kapag gumalaw ka, may karagdagang galos sa mukha ang asawa mo. Naniniwala ka ba sa akin? Narinig ito ni Jane Lee West at natakot siya. Agad siyang sumigaw, Alex, umalis ka dali, huwag mo akong pakialaman. Hanggat hindi ako gumalaw, hahayaan mo si Jane di ba? Malamig na tanong ni Alex Dixon. Tumawa ng malakas si Gao Junwei at sinabing, syempre. Nanginginig si Jane Lee West at hindi napigil ang mapasigaw, Alex, huwag kang maniwala sa kanya. Si Gao Junwei ay kontrabida. Pikit mata lang. May isa pa akong mata. Ayos lang, mahinang sabi ni Alex Dixon at sinulyapan ang malakas na lalaki. Sabi niya, go, hindi ako gagalaw. Kabanata 175. Ang strongman in black ay mukhang takot na takot, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa labas. Kinailangan niyang sumunod at kunin ang isang bote ng Henny Poem wine. Naglakad siya papunta kay Alex Dixon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, kinuha ang bote, at binasag sa mesa. Bang! Nabasag ang bote. Ang bahagi ng kamay ng malakas na lalaki ay pumutok ng isang matalim na sungay, at dahan-dahan itong lumapit na may hawak na bote. Hindi kumikibo si Alex Dixon. Hindi man lang siya sumimangot. Tahimik niyang pinagmamasdan ang malakas na lalaki na papalapit sa kanya. Napasigaw si Jane Lee West sa takot. Tumulo ang luha sa kanyang mukha. Napuno siya ng panghihinayang. Bakit kailangan niyang hiwalayan si Alex Dixon? Kung hindi dahil sa hindi niya sinagot ang tawag niya, hindi niya hahayaang ipahiya siya ni Gao Junwei, at hindi niya makikitang nasaksak siya sa mata. Basura, basura, wala ka bang kailangan? Let me deal with you. Tumawa ng mayabang si Gao Junwei. Siya ay labis na ipinagmamalaki sa kanyang sarili. Matagal na niyang pinipigilan ang kanyang puot. Kung hindi dahil kay Alex Dixon, hindi mawawala ang buong mukha niya. Kurutin mo ang eyeballs niya. Mabangis na sigaw ni Gao Junwei, hayaan siyang mabulag, hindi niya alam kung gaano ako kalakas, ako si Young Master Gao. Ang strongman in black ay hindi nang ahas na sumuway. Hinawakan niya ang kalahating bote at nagngangalit ang mga ngipin, tinutukan ang kaliwang mata ni Alex Dixon. Hindi. Sigaw ni Jane Lee West. Nagsisi siya. Nanghihinayang. Kung hindi lang dahil sa galit niya kay Alex Dixon, hindi mangyayari ang mga bagay na ito. Mabangis at puno ng kasiyahan ang ekspresyon ni Gao Junwei. Hindi lang niya gustong bulagin ang mga mata ni Alex Dixon, ngunit gusto rin niyang lumuhad siya at basagin ang mga litid ng basurang ito, at pagkatapos ay gahasahin niya ang kanyang asawa sa harap niya. Tatusok na sana ang bote sa kanyang mga mata, biglang pinitik ni Alex Dixon ang kanyang daliri at isang piraso ng soybean-sized glass slug ang lumipad palabas. Yung mata ko. Biglang naramdaman ni Gao Junwei ang matinding pananakit sa kanyang kanang mata, na sinundan ng dilim. Agad niyang tinakpan ang mga mata sa sakit at sumigaw sa matigas na boses. Sinamantala ang sandaling ito, sinipa ni Alex Dixon ang malakas na lalaki, hinawakan si Jane Lee West, at hinawakan siya sa kanyang mga bisig. Yung mata ko. Isang daloy ng maruming dugo ang umagos mula sa kanang mata ni Gao Junwei. Napakasakit ng puso niya.
Gulat na gulat pa rin si Jane Lewes. Inihagis niya ang sarili niya sa mga bisig ni Alex Dixon at niyakap siya ng mahigpit. Ayos lang ako. Niyakap din siya ni Alex Dixon. Noong nabasag ang bote kanina lang, nagliparan kung saan-saan ang mga pira-piraso. Kumuha siya ng fragment at sinamantala ang pagkakataon na paliparin palabas, tinamaan si Gao Junwei sa kanang mata. Bastard! How dare you blind my eyes? Si Gao Junwei ay nasa bingit ng mabaliw. Napuno siya ng puot. Ikinumpas niya ang kanyang fruit knife at nagbabalak siyang sumaksak pasulong. Sinaksak niya si Jane Lewes dahil alam niyang bihasa at hindi madaling pakitunguhan si Alex Dixon. Bilang karagdagan, si Alex Dixon, ay hindi makukuha ang babaeng hindi niya makukuha. Agad na napasigaw si Jane Lewes sa gulat. Masyadong malapit ang distansya, at hindi maginhawa para kay Alex Dixon na umiwas habang nakayakap kay Jane Lewes. Tatusok na sana ang talam sa katawan ni Jane Lewes, bigla nitong itinaas ang braso. Ang dulo ng talam ay papunta at natusok sa kanang braso ni Alex Dixon, at ang dugo ay bumulwak ng napakabaliw. Natigilan si Jane Lewes at tulalang tumingin kay Alex Dixon. Hindi rin inaasahan ni Gao Junwei na gagamitin talaga ni Alex Dixon ang kanyang braso para harangan ang talam. Natigilan siya saglit at mabangis na sinaksak muli sa kanya. Basura! Malamig nang umuso si Alex Dixon at sinipa si Gao Junwei. Bang! Parang cannonball, tumilapon si Gao Junwei sa pader at bumagsak sa lupa. Alex, ang kamay mo. Tumingin si Jane Lewes sa dumudugong braso ni Alex Dixon at umiyak. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Walang pakialam na sinabi ni Alex Dixon, walang anumanang maliit na pinsalang ito. Maliit pa ba itong sugat? Napakalaking sugat. Tiningnan ito ni Jane Lewes nang may takot. Parang bunganga ng bata ang sugat sa braso niya. Gamulong ang laman at habang tinitingnan niya ay mas lalong namamanhid ang anit niya. Umiyak siya. Bakit hindi ka umiwas? Napangiti ng mahina si Alex Dixon. Ikaw ang asawa ko. Kung hindi kita paprotektahan, sinong paprotekta sa iyo? Napaiyak si Jane Lewes. Napuno siya ng panghihinayang at puot. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi siya dapat nagalit at nagsabi ng diborsyo kay Alex Dixon. Sa kritikal na sandali, siya pa rin ang nagsakripisyo para protektahan ang sarili. Nakaramdam ng sobrang sakit si Gao Junwei kaya naging itim ang kanyang paningin. Habang nag-uusap ang dalawa, nilabas niya ang phone niya at tumawag habang tinitiis ang sakit. Tay, halika at iligtas mo ako. Ang mga mata ko. Ang aking mga mata ay bulag. Nang matapos niya ang tawag, tiniis niya ang sakit at mabangis na sinabi, Alex Dixon, huwag mong isipin na makakalabas ka ng buhay ngayon. Nasa Jinling ang tatay ko. Pagdating ng tatay ko, mamamatay ka sa mas pangit na kamatayan. Kahit balatan niya si Alex Dixon, hindi malulutas ang galit niya. Nais ni Gao Junwei na maiinom niya ang kanyang dugo, kainin ang kanyang laman, pagkatapos ay hiwain siya at aipakin sa mga aso. Lalo na nang makita niyang niyakap niya si Jane Lewes at nagkabalikan ang dalawa, lalo na siyang nagselos. Bakit mas malakas ang isang basura kaysa sa kanya sa bawat aspeto? Nang makita si Gao Junwei na humihingi ng tulong, natarante si Jane Lewes at sinabing, Alex, umalis na tayo kaagad. Malupit at walang awa si Gao Jun. Kung darating siya, tiyak na hindi na tayo mabubuhay. Gao Jun. Umisi si Alex Dixon at mapang-uyam na sinabi, sino siya sa palagay niya? Lumuhad siya sa harapan ko at gustong makita kung ililigtas ko ang kanyang buhay. Tinakpan ni Gao Junwei ang kanyang mga mata at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, nagpapanggap ka pa rin kapag malapit ka ng mamatay. Hintayin mo lang ang iyong kamatayan. Ganoon ba? Umiti si Alex Dixon at lumingon kay Strongman in Black, na nasa likuran niya, at sinabing, buksan mo ang pinto at hayaang makita ito ni Gao Young Master. Hindi naglakas loob na sumuway si Strongman in Black, at mabilis na binuksan ang pinto ng KTV. Nang bumukas ang pinto, agad na tumangala si Gao Junwei, at kapansin-pansing nagbago ang kanyang mukha. Tatay. Natigilan din si Jane Lewes at halos hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Nakita niya si Gao Jun na nakaluhod sa pintuan. Nakaluhod siya ng tuwid at tuwid na parang estatwa.
Tumayo si Uncle Lee sa likuran niya kasama ang ilang tao. Natigilan sandali si Gao Junwei at biglang sumigaw, "Anong ginawa mo sa tatay ko?" "Wala kaming ginawa kay Gao Jun." Malamig na sabi ni Uncle Lee, "Kanina lang siya pumunta sa amin at lumuhad na lumuluha. Gusto niyang aminin kay Boss Dixon ang pagkakamali niya." Paano ito? Paano ito posible? Hindi makapaniwalang tumingin si Gao Jun sa pinto. Agad na nanlamig ang dugo sa kanyang katawan at nanginginig ang kanyang katawan. Kahit anong mangyari, hindi siya makapaniwala na luluhod kay Alex Dixon ang kanyang malupit at walang awa na ama. Utos ni Alex Dixon kay Uncle Lee, "Ilabas mo muna si Jane. Ako na ang bahala sa mga bagay dito." Ngunit, tumingin si Jane Lee West sa kanyang kamay, nag-aalala sa kanyang mga sugat. Umiti si Alex Dixon at sinabing, "Kung hindi ka man lang makaranas ng kaunting pinsala, matatawag mo pa bang lalaki ang iyong sarili?" "Mrs. Dixon, masyadong magulo ang lugar na ito. Iuuwi na muna kita." Magalang na sabi ni Uncle Lee, "Mukhang kanina ka pa hinahanap ng nanay mo." Kailangang umalis ni Jane Lee West nang marinig niyang hinahanap siya ng kanyang ina. 3 beses niyang ibinalik ang ulo niya para paalalahanan siya. "Alex, bumalik ka kaagad." "Sige." Umiti si Alex Dixon. Pagkaalis ni Jane Lee West, nawala ang ngiti sa kanyang mukha at naging sobrang lamig ng kanyang mga mata. Nabawi na ni Gao Junwei ang kanyang sentido. Bigla niyang tinakpan ang mga mata niya at nagmamadaling lumabas ng pinto. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumigaw, "Tay, bumangon ka dali. Huwag kang lumuhad sa basurahang ito." Dahan-daang itinaas ni Gao Jun ang kanyang ulo at tinitigan siya. Mapatla at haggard ang mukha niya. Kabanata 176. Napuno ng lamig ang mukha ni Gao Jun, bigla siyang tumayo at sinampal ang mukha ni Gao Junwei. "Anak na walang kwenta." Isang malakas na sampal. Pinakita nito kay Gao Junwei ang mga bituin, at umagos ang dugo sa sulok ng kanyang bibig. Tinakpan niya ang mukha sa takot, at ang kanyang ekspresyon ay natigilan. "Lumuhad ka sa harap ni Boss Dixon." Galit na umungol si Gao Jun, at kumukulo ang apoy ng galit sa kanyang mga mata. Si Gao Junwei ay natakot. Bumulong siya, "Tay, bakit po? Bakit? Lahat ng pinamamahalaan ng Gao family sa loob ng maraming henerasyon ay sinira mo, ang anak na hindi matapat." Nag-aapoy sa galit si Gao Jun. Sumigaw siya sa matigas na boses, "Binalaan na kita, huwag munang magpadalos-dalos sa ngayon. Bakit gusto mo pang i-provoke si Mrs. Dixon?" Natarante si Gao Junwei. "Dad, di ba sabi mo noon gusto mo ring turuan ng leksyon si Alex Dixon? Noon pa yan. Hindi ko alam na siya pala ang pinagkakautangan ng Gao family." Kinagat ni Gao Jun ang kanyang mga ngipin at sinipa si Gao Junwei sa lupa. "Ang ating Gao family ay may utang kay Boss Dixon ng 1.8 bilyong yuan, hindi namin ito kayang bayaran sa ating susunod na buhay." "Ano?" Taking gulat ni Gao Junwei na parang tinamaan ng malakas. "Paano ito nangyari? How could the Gao family owe so karaming pera? At ang inutang nila ay pera ni Alex Dixon. Paano naging posible iyon? Hindi ba't isa lang siyang walang kwenta na nabuhay sa isang babae?" Hindi pinansin ni Gao Jun ang kanyang anak at lumuhad sa harap ni Alex Dixon, tumulo ang luha sa kanyang mukha. "Boss Dixon, nagturo ako ng ganitong klaseng anak na hindi masunurin at muntik nang masugatan ang asawa mo. Mahirap talagang takasan at sisihin kahit na mamatay ako ng 10,000 beses. Sana lang ay maawa si Boss Dixon at iligtas ang aking anak na hindi karapat-dapat. Dahan-daang babayaran ng pamilya Gao ang utang nila sa iyo." Pagkasabi noon ay napalingon siya at sumigaw, "Anak, bilasan mo yumuko kay Boss Dixon at humingi ng awa." Bumalik sa katinoan si Gao Junwei. Mabilis ang tibok ng puso niya. Tumingin siya kay Alex Dixon ng matigas at biglang lumuhad sa lupa. "Boss Dixon, nagkamali ako. Ako ang may mata ngunit hindi kumikilala ng mga perlas. Please, alang-alang sa pagiging kaklase ko ni Jane. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito." Alam niyang nagdulot siya ng gulo, at mas alam niyang mali ang paghusga niya sa tao. Isang lalaking makakalap ng malalaking shot sa Jinling at Haicheng, at pinatay si Mr. Kai, at kumuha ng 1.8 bilyong ginto ng basta-basta. Paanong siya ay isang basura? Sa kasamaang palad,
huli na ang lahat. Lumuhad ang mag-ama sa paanan ni Alex Dixon at buong lakas na yumuko. Wala na silang prestihiyo ng underground overlord ng Haicheng. Sila ay nasa isang malungkot na kalagayan, tulad ng dalawang patay na aso. Malamig na tiningnan ni Alex Dixon ang dalawang lalaking nasa paanan niya, at wala man lang kahit katiting na awa sa puso niya. Nalampasan na nila ang kanyang bottom line. Hinding-hindi niya bibitawan ang sinumang magtangkang saktan si Jane Lewis. Boss Dixon, gagawa talaga ako ng paraan para maibalik ang 1.8 billion, pagmamakaawa ni Gao Jun na may malungkot na boses. Hindi niya maibalik ang pera, ngunit upang mabuhay, nagpasya siyang magpanggap na nakakaawa. Galit na galit siya kay Alex Dixon kaya nangangati ang kanyang mga ngipin. Nabulag ni Alex Dixon ang isang mata ng kanyang anak. Hanggat maaari niyang maantala ang araw, isasama niya ang kanyang anak at aalis sa lugar na ito. Agad siyang tatakas sa ibang bansa dala ang pera. Kung may pagkakataon, kukuha siya ng mas maraming assassin at brutal na papatayin si Alex Dixon. Pero ngayon, kailangan pa niyang magpanggap na nakakaawa at makuha ang simpatiya ni Alex Dixon. Malamig ang mukha ni Alex Dixon at umiling siya at mahinahong sinabi, Gao Jun, sa palagay ko ay hindi mo na mababayaran ang perang ito sa susunod mong buhay. Pagkatapos sabihin niyon, inutusan niya ang strongman in black, i-on ang TV at hayaan silang makakita ng balita ngayon. Hindi nang ahas ang strongman in black na suwayan ang utos. Mabilis niyang binuksan ang TV at binuksan ito sa news station. Isang eksena ang biglang sumulpot. Nag-broadcast ang babaeng host. Ayon sa mga kinauukulang tao, ang mayamang tao ng Haicheng na si Gao Jun, ay pinaghihinalaan ng tax evasion. Ang halaga ay kasing taas ng 300 milyon at ang reporter ay nagbigay din ng maaasahang ebidensya. Hindi alam iyon, ang Gao family ay mayroon ding malapit koneksyon sa paggawa ng abo sa ilalim ng lupa. Pinaghihinalaan sila ng panloloko at sangkot sa pangangalakal ng mga mahahalagang metal. Sa ngayon, napalibutan na ng mga pulis ang Gao family villa at nagsimulang maghanap. Nagbago ang eksena. 7 o 8 sasakyan ng pulis ang nakapalibot sa pasukan ng mansyon. Ang mga ilaw ay maliwanag na naiilawan, at ang mga tao ay dumarating at umaalis. Naglilipat sila ng mga kahon ng mga ilegal na produkto mula sa Gao family. Nanlaki ang mga mata ni Gao Jun nang makita niya ito. Nanginginig ang buong katawan niya. Maging ang kanyang anak ay itinago sa kadiliman tungkol sa pakikipagtulungan niya sa mga dayuhang bansa upang lumikha ng pekeng ginto. Paano nalaman ng kabilang partido ang tungkol dito? Natigilan si Gao Junwei, at nablangko ang kanyang isip. Wala siyang ideya tungkol dito. Muling umalangaw ang matamis na boses ng babaeng host. Ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Gao, si Gao Junwei, ay inakusahan ng kanilang babaeng biktima. Noong gabing iyon, natagpuan sa ilog ang bangkay ng isang babaeng estudyante mula sa Haicheng School. Ang partikular na dahilan ng kanyang pagkamatay, ay dapat pa iniimbestigahan. Iniisip na ang labis na dosis ng droga ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Si Gao Junwei ang unang sospek. Inilista ng pulisya si Gao Junwei bilang isang wanted na kriminal at kasalukuyang tinutugis siya. Si Gao Jun ay balisa at galit. Mabuti na lang at natapos na siya, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang anak na si Gao Junwei ay talagang gagawa ng napakaraming bagay. Walang pakialam na anak, ilang kasamaan na ba ang nagawa mo? Hindi ko alam. Paano ito? Paano ito natutuklasan? Malinaw na ginamit niya ang pera para ayusin ang lahat, at natanggap din ng pera ang kanyang pamilya. Nanumpa siya na hindi siya magbubuga ng anumang impormasyon. Tirek at puno ng takot ang mga mata ni Gao Junwei habang nakatitig sa screen. Galit na galit si Gao Jun, sinampal niya ito ng malakas at bumagsak sa lupa kasabay ng pag-agos ng luha sa kanyang mukha. Pamilya Gao. Ito na ang wakas. Bigla siyang tumalon at lumuhad sa harap ni Alex Dixon. Napayuko siya sa lupa. Boss Dixon, alam kong kami, ang Gao family, ang may mata pero bulag. Sana mapatawad lang ni Boss Dixon ang anak ko. Handa akong tiisin ang lahat ng krimen. Ang Gao family lang ang may iisang anak na ito. Nakikiusap ako kay Boss Dixon na maging magnanimous at iligtas ang anak ko sa pagkakataong ito.
Malakas na kumatok si Gao Jun sa lupa, bang, bang, bang. May malakas na tunog. Tumama ang kanyang noo sa mga latak ng salamin sa lupa, at tumalsik ang dugo kung saan-saan. Walang pakialam ang ekspresyon ni Alex Dixon, at nanatili siyang walang pakialam. Kung alam niyang mangyayari ito, hindi niya sana ginawa ito noong una pa lang. Sarili lang niya ang dapat sisihin. Sa labas ng karaoke, maririnig ang tunog ng mga sirena. Sa sobrang takot ni Gao Junwei ay bumagsak siya sa lupa, hingal na hingal sa takot. Boss Dixon, alam kong maganda ang paningin mo. Please let my son go this time. Umiiyak si Gao Jun at gustong yakapin ang binti ni Alex Dixon. Malumanay na sinabi ni Alex Dixon, ordinaryong tao lang ako. Wala akong magagawa. Isa lang ang gusto niyang ibigay sa iyo, at ito ay tinatawag na bawiin ng langit ang lambat, huwag mong hayaan madulas. Paglabas mo, kailangan mong ibalik. Wala kang kasalanan. Pagkatapos niyang magsalita ay hindi na niya nilingon pa ang mag-ama ng Gao family na nakahandusay sa lupa. Tumalikod siya at naglakad palabas ng pinto. Namumula ang mukha ni Gao Jun, at nakahiga siya sa lupa, umiiyak sa sakit. Alam niyang lahat ng ito ay may kinalaman kay Alex Dixon. Paano siya, si Alex Dixon, maging isang ordinaryong tao kung malalaman niya ang background ng Gao family sa napakalaking panahon? Masisisi lang niya ang Gao family sa pagiging masyadong mayabang. Akala nila magagawa nila ang lahat ng gusto nila dahil sa may pera at kapangyarihan sila. Kaagad pagkatapos noon, isang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng simpleng damit ang bumasag sa pintuan at marahas na sumugod. Sa loob lamang ng ilang segundo, nakulong na nila sa lupa ang mag-ama ng Gao family. Napasigaw si Gao Junwei sa takot, "Tay, iligtas mo ako. Iligtas mo ako." Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Gao Jun. Sa pugad, may patay na itlog sa ilalim. Bumagsak ang pamilya Gao, at hindi man lang niya maprotektahan ang kanyang sarili. Paano niya mapoprotektahan si Gao Jun? Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili dahil sa pagiging bulag at maling pagtrato sa isang eksperto bilang basura. Ang lahat ng ito ay kagantihan. Lumabas si Alex Dixon sa KTV at nakita niya sina Wang Lizu, Qin Gang, Dulong, at lahat ng iba pang naghihintay sa labas ng pinto. Magalang siya. Kumunat ang noo niya. Hindi pa kayo umaalis. Anong problema? Abangan ang susunod na kabanata.